Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 3, Week 2. Para sa ating unang aralin, ito ay tungkol sa Bayaning Pilipino. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natatalakay ang konsepto ng kabayanihan ng isang Pilipino at natutukoy ang iba't ibang paraan ng pagpapakita ng kabayanihan. Para sa ating unang gawain, sabihin kung sinong bayani ang nasa larawan. Sinong bayani ang nasa larawan? Siya ang pambansang bayani natin. Magaling! Siya ay si Dr. Jose Rizal. Sunod naman, siya ang ama ng Katipunan. Nagtatag ng grupo para lumaban para sa kalayaan. Magaling! Siya ay si Andres Bonifacio. Kilala siya bilang si Tandang Sora. Nag-aalaga at nagpakain sa mga sugatang sundalo natin. Sino siya? Magaling! Siya ay si Melchora Aquino. Sunod naman, ang unang bayaning Pilipino. Taga-Mactan na tinalo si Ferdinand Magellan. Sino siya? Magaling! Siya ay si Lapu-Lapu. Ngayon naman, para sa ating sunod na gawain, basahin ang kwento at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang pamagat ng kwento ay ang Bayani ng Bayan. Magaling mga bata! Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, saan patungkol ang kwentong binasa? Ito ba ay tungkol sa isang lalaking mahilig mangisda? O tungkol ito sa isang taong tumulong sa kanyang kapwa sa panahon ng sakuna? Magaling! Ang kwento ay tungkol sa isang taong tumulong sa kanyang kapwa sa panahon ng sakuna. Sunod naman, ano ang ginawa ni Mang Ben upang maituring siyang isang bayani? Siya ba ay tumulong sa kanyang kapitbahay na mailigtas sa baha? O nagkubli siya sa bahay upang hindi mabasa ng ulan? Magaling! Si Mang Ben ay tumulong sa kanyang kapitbahay na mailigtas sa baha. Paano mo maiugnay ang ginawa ni Mang Ben sa konsepto ng bayanihan? Ito ba ay ipinakita niya ang diwa ng pagtutulungan at malasakit sa kapwa? O pinabayaan niya ang kanyang kapitbahay at inuna ang sarili niyang gamit? Tama! Ipinakita niya ang diwa ng pagtutulungan at malasakit sa kapwa. Sa iyong palagay, ano ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa lalo na sa panahon ng kagipitan? Nakakatulong ito upang mapalakas ang pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa't isa? O wala itong saysay dahil bawat isa ay dapat mag-isa sa oras ng problema? Tama! Nakakatulong ito upang mapalakas ang pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa't isa. Kagaya kanina sa nabasa ninyo sa kwento, ang pagtulong ni Mang Ben ay tinatawag nating kabayanihan. Ano nga ba ang kabayanihan? Ang kabayanihan ay isang mahalagang konsepto sa pagiging Pilipino. Ito ay higit pa sa pagsasagawa ng mga gawaing nagpapakita ng katapangan o pagsasakripisyo. Ito ay isang malalim na pagpapahalaga na nakaugat sa ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang isang bansa.
Ang kabayanihan ay ang pagpapakita ng mga katangiang higit sa karaniwan, tulad ng mga sumusunod. Una ay ang katapatan. Ito ay ang pagiging tapat sa sarili, sa kapwa at sa bayan. Ikalawa ay ang pagmamahal sa bayan. Ito ay ang pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng nakakarami. Ikatlo ay ang katapangan, pagharap sa mga hamon at panganib ng may tapang. Ikaapat ay ang pagkakaisa, pagtutulungan upang makamit ang isang karaniwang layunin. At ang ikalima ay ang pagkamasunurin, pagsunod sa mga batas at alituntunin. Upang mas maunawaan natin ang ating aralin, pumunta tayo sa ating gawain. Hanapin ang katangian ng kabayanihan sa tamang kilos o sitwasyon. Ilagay ang letra ng sagot sa patlang. Una, nagtutulungan ang mga mamamayan sa paglilinis ng barangay. Aling katangian kaya ito? Magaling! Ito ay pagkakaisa. Ikalawa, pagtayo ng tuwid habang inaawit ang lupang hinirang. Anong katangian kaya ito? Magaling! Ito ay pagmamahal sa bayan. Ikatlo, nagsasabi ng totoo kahit mahirap. Tama! Ito ay ang katapatan. Ikaapat, pagsubok muli kahit nabigo na sa unang pagkakataon. Magaling! Ito ay katapangan. Ikalima, sumusunod sa batas trapiko at alituntunin ng paaralan. Anong katangian nito? Magaling! Ito ay ang pagkamasunurin. Lagi nating tatandaan, ang kabayanihan ay pagiging tapat, matapang at mapagmalasakit sa kapwa. Sa simpleng pagtulong, nagiging bayani tayo sa araw-araw. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikalawang aralin. Ito ay tungkol sa bayanihan sa Pilipinas. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang natatalakay ang konsepto ng bayanihan at natutukoy ang mga gawaing nagpapakita ng bayanihan ng mga Pilipino. Para sa ating unang gawain, piliin ang masayang mukha kung ang sumusunod ay naglalarawan ng pagtulong sa kapwa at malungkot na mukha kung hindi. Si Carlo ay tinulungan si Lito sa proyekto. Magaling! Si Ana ay tumawa sa nadulas na kaklase. Mahusay! Nagbigay ng pagkain si Liza sa kapitbahay na may sakit. Tama! Si Mark ay naglinis ng silid-aralan kahit tapos na ang klase. Magaling! Si Ella ay umalis agad kahit nakita niyang may nahulog na gamit ang kaklase. Mahusay! Ang pagtulong ay isang magandang ugali ng mga Pilipino. Sa tuwing nagtutulungan tayo, tinatawag natin itong bayanihan. Ang bayanihan ay isang konsepto na lubos na nakaugat sa kultura ng mga Pilipino. Ito ay higit pa sa isang salita. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na nagpapakita ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa. Ang salitang bayanihan mismo ay nagmula sa salitang bayan na tumutukoy sa komunidad o bansa. Sa pinakasimpleng kahulugan, ang bayanihan ay ang kusang pagtulong ng mga tao sa isa't isa, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ito ay ang pagsasama-sama ng mga lakas at kakayahan upang makamit ang isang karaniwang layunin. Ang bayanihan ay maaaring makita sa mga simpleng gawain tulad ng mga sumusunod. Una ay ang pagtulong sa kapitbahay na magtayo ng bahay. Maaari din ang paglilinis ng kapaligiran. O kaya naman ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ang bayanihan ay isa sa pinakamahalagang halaga ng mga Pilipino. Ito ay nagpapakita ng ating pagiging mapagkawang gawa, matulungin at may malasakit sa kapwa. Ang bayanihan ay nagbubuklod sa ating mga komunidad at nagpapalakas ng ating pambansang pagkakakilanlan.
Para naman sa inyong output, gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng bayanihan sa kasalukuyang panahon. Narito naman ang rubric para sa pagbibigay puntos. Ngayon naman, ating talakayin ang ikatlong aralin. Ito ay tungkol sa ang pagiging mapagpatuloy o hospitality sa lamin ng pagka-Pilipino. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang natatalakay ang pinagmulan ng Filipino hospitality sa kasaysayan at naibabahagi ang mga karanasan ng Filipino hospitality. Para sa ating unang gawain, pagmasdan ang larawan at sagutin ang mga tanong. Ano ang naobserbahan ninyo sa larawan? Magaling! Naranasan na ba ninyong patuloyin ang isang kaibigan o kamag-anak sa inyong tahanan? Mahusay! Paano ipinapakita sa larawan ang pagtanggap sa bisita ng mga Pilipino? Magaling! Ang hospitality o magiliw na pagtanggap ay isang katangiang malalim na nakaugat sa kultura ng mga Pilipino. Ito ay higit pa sa simpleng pagtanggap ng mga bisita sa tahanan. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na nagpapahalaga sa pakikisama, pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa. Ngayon naman ay pumunta tayo sa sunod na gawain. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Ang pamagat ng ating kwento ay ang pagkabighani sa mainit na pagtanggap. Magaling mga bata! Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang unang impresyon ni Madeline sa mga taong nakilala niya sa barangay? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B. Ikalawa, paano ipinakita ng mga taga-barangay ang kanilang pagiging hospitable kay Madeline? Tama! Ang sagot ay letrang A. Ikatlo, anong mga gawain ang ginawa ni Madeline kasama ang mga taga-barangay? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A. Ikaapat, ano ang pinakamasayang karanasan ni Madeline sa kanyang pagbisita? Tama! Ang sagot ay letrang A. Bakit malungkot si Madeline nang kailangan niyang umuwi? Mahusay! Ang sagot ay letrang B. Kagaya sa sinabi sa ating kwento, ang hospitality o magiliw na pagtanggap ay isang katangiang malalim na nakaugat sa kultura ng mga Pilipino. Ito ay nag-ugat sa mga katutubong kaugaliang Pilipino. Ang mga sinaunang gawi na ito ay nagbibigay diin sa pagbabahagi ng mga yaman at pagdiriwang ng pagdating ng mga bisita bilang mahalagang bahagi ng komunidad. Sa panahon ng kolonisasyon ng Espanya ay nagpakilala ang mga bagong kaugalian at teknolohiya na humubog sa mga lokal na gawi ng hospitality. Halimbawa, ang mga unang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga Pilipino at mga dayuhang naninirahan tulad ng mga Malay ay nagtatampok ng kultura ng hospitality.
Ang impluwensya naman ng mga Amerikano at Hapon ay nagdagdag ng iba't ibang elementong kultural sa hospitality ng mga Pilipino. Katulad ng pagtanggap ng Pilipinas sa maraming Vietnamese refugees sa panahon ng Vietnam War mula 1975 hanggang 1992 sa Bataan at ang pagtanggap ng mga White Russian refugees. Dahil sa naganap na digmaang sibil sa Russia noong 1948 hanggang 1953 sa pamumuno ni Pangulong Elpidio Quirino sa isla ng Tubabao, Giwan, Eastern Samar. Para naman sa inyong output, magkwento ng mga karanasan sa inyong pamilya kung saan nagpapakita ito ng pagiging magiliw sa mga bisita. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging magiliw at mabait sa bisita. Kahit hindi kilala, sila ay tinatanggap ng bukas ang loob at inaalok ng pagkain o inumin. Ipinapakita nito ang paggalang, pagmamahal at malasakit sa kapwa, kaya naman hinaangaan ang mga Pilipino sa kanilang pagiging hospitable. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ika-4 na aralin. Ito ay tungkol sa paggalang sa nakatatanda. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang natatalakay ang konsepto ng paggalang sa nakatatanda at natutukoy ang paraan upang maipakita ang paggalang sa mga nakatatanda. Para sa ating gawain, tignan ang mga larawan. Gawin ang thumbs up kung nagpapakita ng magandang asal at thumbs down naman kung hindi. Ang nakikita sa larawan ay nagpapakita ba ng magandang asal? Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Magaling! Ito ba ay magandang asal? Tama! Ito ba ay nagpapakita ng magandang asal? Mahusay! Ito ba ay isang magandang asal? Magaling! Ito ba ay isang magandang asal? Mahusay! Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikalawang gawain. Basahin ang tula at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang pamagat ng tula ay pagmamano, po at opo. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Anong mga kilos o salita ang sumisimbolo ng paggalang sa mga nakatatanda? Ito ba ay ang pagmamano at paggamit ng po at opo? O pagtawa at pagtakbo palayo sa mga matatanda? Magaling! Ito ay ang pagmamano at paggamit ng po at opo. Sunod naman, ano ang maaaring maging epekto sa isang tao kung palagi niyang ginagamit ang po at opo? Ito ba ay mas magagalit sa kanya ang mga matatanda o magkakaroon siya ng respeto at pagmamahal mula sa iba? Mahusay! Kung palagi niyang ginagamit ang po at opo, magkakaroon siya ng respeto at pagmamahal mula sa iba. Bakit mahalagang ipagpatuloy ang mga kaugalian tulad ng pagmamano at paggamit ng po at opo? Ito ba ay dahil upang mapanatili ang ating kultura at pagpapahalaga sa paggalang? O dahil ito ay luma na at dapat kalimutan? Mahusay! Kailangan nating ipagpatuloy ito upang mapanatili ang ating kultura at pagpapahalaga sa paggalang. Ang pagmamano, ang paggamit ng po at opo, ay mga kaugalian na malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita o kilos, kundi mga ekspresyon ng paggalang, pagpapakumbaba at pagmamahal sa mga nakatatanda. Ang pagmamano ay isang tradisyonal na kilos kung saan hinahawakan ng nakababatang tao ang kamay ng nakatatanda at dinadampi ang kanyang noo dito bilang tanda ng paggalang.
Ito ay karaniwang ginagawa kapag nakikipagkita sa mga lolo't lola, magulang, ninong at ninang o iba pang mga taong mas nakatataas sa edad. Salitang ginagamit bilang pananda sa pagsasalita upang ipakita ang paggalang sa kausap, lalo na sa mga nakatatanda. Ang paggamit ng mga salitang ito ay nagpapakita ng magandang asal at pagpapakumbaba. Ang po ay kadalasang idinaragdag sa dulo ng pangungusap, habang ang opo ay ginagamit bilang sagot sa mga tanong. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang sa kapwa at nakatatanda, at X naman kung hindi. Nagmamano ako sa aking mga magulang at lolo't lola tuwing umaga. Ito ba ay check o X? Magaling! Ikalawa, sumisigaw ako sa aking guro kapag ako ay tinatawag. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ikatlo, sinasabi ko ang po at opo kapag nakikipag-usap sa nakatatanda. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ikaapat, tinutulungan ko ang matandang tumawid sa kalsada. Ito ba ay check o X? Magaling! Ikalima, pinagtatawanin ko ang aking kaklase kapag siya ay nadapa. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ika-anim, nakikinig ako ng mabuti kapag may nagsasalita, lalo na kung mas matanda sa akin. Ito ba ay check o X? Magaling! Para naman sa inyong output, gumawa ng isang roleplay na nagpapakita ng mga pagkakataon ng paggalang sa kapwa at nakatatanda. Narito ang inyong rubric para sa pagbibigay ng puntos. Lagi nating tandaan, ang paggalang sa kapwa at nakatatanda ay isang magandang asal na dapat nating isabuhay araw-araw. Sa simpleng paggamit ng po at opo, pagmamano at pagtulong sa iba, na ipapakita natin ang ating kabutihang loob at pagmamahal. Tandaan, ang magalang na bata ay minamahal at ginagalang din ng iba. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Muli, ako si Teacher Camille. Hanggang sa muli!